Sa balita naman sa labas ng bansa, lalo pang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Hezbollah at ng Israel. Pinasabugan ng Israeli Defense Forces ang isang kotse na may sakay na 2 miyembro ng Hezbollah. Napatay din ng IDF ang mataas na leader ng teroristang grupong Jamaah Islamiyah kasunod ng pag-atake nito sa iba't ibang bahagi ng Israel. Aabot na sa libo-libong Lebanese ang inilikas malapit sa Israel-Lebanon border. 2 ang kumpirmadong patay habang 4 po ang iba pa ang sugatan matapos nga po naman bayuhin ng higit sa 100 buhawi. Ito na ang ilang US states sa Amerika. At ayon sa report, naramdaman simula Biyernes ang pananalasa ng magkakahiwalay pong buhawi sa mga lugar sa Nebraska, Iowa, Texas at Missouri. Nakunang pa nga po sa drone footage ang lawak ng pinsalang iniwan ng buhawi sa Oklahoma. Nagdeklara po ng state of emergency ang Oklahoma sa 12 distrito nito. Inaalam pa ng otoridad ang lawak ng pinsala sa naturang kalamidad. Nilamon naman ng sunog ang isang pier sa California sa Amerika. Sa tindi ng apoy, nabalot nga ang pantalan sa San Diego. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang abandonadong gusali. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Sunog pa rin, 10 ang patay habang 11 ang sugatan sa Rio Grande do Sul, Brazil. At ayon pa rin po sa report, nagsimula ang sunog bandang alas 2 na madaling araw. Inaabot ng 2 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Patuloy pang hinahanap ng Brazilian authorities ang ilang pang nawawala matapos ang nangyaring trahedya. Blanco pang mga otoridad sa pinagmulan ng apoy. Umakyat naman sa 76 patay matapos tangayin ng bahang isang truck sa Kenya. Tinangkang tawirin ang naturang sasakyan ng ilog sa Sultan Hamud. Biglang tumaob ang truck dahilan upang mahulog ang mga sakay nito. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 19 na individual na nawawala matapos nga po ang trahedya. Nagpapagaling na ang nasa 29 na sugatan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.